Nasa Tacloban City ang ating kasama si Jessica Soho. Jessica, kamusta na ang paghahanda dyan sa Tacloban? Mel, apron ang tawag sa lugar na kinatatayuan ko ngayon. Katabi lang ito ng airport at tinamaan din po ito ng storm surge nung kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. Natatandaan ko pong nakapanghihina ng loob ang itsura nito noon dahil dito natambak ang lahat ng basurang naiwan ni Super Typhoon Yolanda. Kaya naman napaka-symbolic at napaka-makahulugan na dito sa lugar na ito gaganapin ang misa bukas ni Pope Francis mula sa napakalawak na pagkasirang iniwan ni Yolanda. Maituturing na ito ngayong sagradong lugar dahil babasbasan mismo ng Santo Papa bukas sa pamagitan ng isang misa. Samantala, para bigyan po kayo ng preview o walkthrough ng mga mangyayari rito sa Tacloban at sa Palo, dito pa rin sa Leyte bukas, narito po ang aking report. Pagdating ni Pope Francis bukas dito sa Tacloban, ito ang bubungad sa kanya mula rito sa airport. Tad ng mga tarpaulin na nagwe-welcome at nagpapasalamat din sa kanya at dumating siya rito para sa pagbisita niya at pakikiramay niya sa mga kababayan nating nabiktima ng Super Typhoon Yolanda. Mula sa airport, tutuloy ang Santo Papa at ang kanyang convoy o motorcade dito sa apron na tinatawag. Malapit lang po ito sa may airport kasi dito gaganapin yung malaking misa bukas. Dito, nakahanda na. Ayan na, nagpa-practice na yung choir. Napaka-meaningful nung mga kakantahing awit bukas dun sa misa. Alam ko multilingual yung ibang mga kanta pero ngayon ang pinapractice nila yung isa sa mga kanta in the local dialect. We were permitted, thanks be to God, we were permitted by the Vatican to sing waray-waray songs during the Mass of the Pope. So, yung waray-waray, kakantahin po ba? Hindi na. Ngayon pa lang, hindi pa ito misa, practice pa lang. Tumitindig na po yung balahibo ko kahit hindi ko po naiintindihan yung lyrics. Thanks be to God for the glory of God, for the glory of God. Mula dito sa apron o yung area malapit sa airport kung saan nga po magdaraos ng misa, magmo-motorcade ang Santo Papa papunta sa Archbishop's Palace sa Palo, Leyte. Bagamat malinis yung kalsada at kitang-kita yung preparations para sa pagdating ng Santo Papa, bakas pa rin, maski pa paano, yung iniwan na devastation ng Super Typhoon. And I think yun talaga ang gustong makita ng Santo Papa. Ito po ang harapan ng Archbishop's Palace dito sa Palo, kung saan manananghalian si Pope Francis kasama ang 30 mga kinatawan mula sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda at mga biktima rin ng lindol sa Bohol. Ito po dun sa may itaas na bahagi, dyan daw po magaganap yung pananghalian. Pagkatapos po ng tanghalian ay pasisinayaan po naman ang Pope Francis Center for the Poor dito pa rin sa Palo. Nakadedicate po ito para sa mga mahihirap, lalo na yung mga naging biktima nga po ng sakuna. Ang Santo Papa pong ito, sa maikling panahon niyang panunungkulan pa lang bilang Santo Papa, agad na nakilala para sa kanyang puso para sa mga mahihirap. We accommodate 50 elderly and 50 children here in our center po. And the funds for this complex came from the Vatican, I understand? Yes, I know that the Pope Francis is the one donated some money to build the home for the aged and home for the elder children. Yes. Ito naman po ang Palo Cathedral kung saan nakatakdaring dumalaw ang Santo Papa bukas. Dito po magkakaroon ng dasal at makikipag-meeting siya sa mga religious, mga pare at mga madre. Makakapasok daw ho kayo? Nakareserva na po kami. Swerte nyo ho. Kung masasabi nyo dadating po ang Santo Papa dito? Malaking kalagayahan po talaga kasi
yung pagbisita niya sa country, pagbisita niya dito, yung purpose niya talaga ay para sa mga mahihirap. Ikaw, ano masasabi mo na darating si Pope dito? Papasalamat Bakit? kasi dumating siya dito. Ngayon pa lang, Mel, nag-uumapaw na ang pasasalamat ng mga tiga Leyte sa napakalaking honor at blessing na ibibigay sa kanila ng Santo Papa, na siya mismo sasadyain sila para damayan sila sa kanilang mga paghihirap. Sa aking likuran ay nagsisimula na pong papasukin ang tinatawag nilang pilgrims na, Mel, ang tawag dun sa mga dadalo dun sa misa. At mamaya papapasukin na nga sila at ilalagay na sa kanilang mga pwesto. Alam mo, napaka-touching makita, napakahaba ng pila sa labas ng mga gustong pumasok rito. Malamig ang panahon dahil nga po may sama ng panahon. Pero lahat titiisin nila hanggang bukas ng umaga para lang makadalo at mabasbasan ng Santo Papa doon sa misa. Mel? Jessica, wala bang napapag-usapan na maaaring alternative or option bukas kung sakaling lumakas talaga ang ulan dyan? Bagyo At tatama daw sa summer, ayon kay Mang Tani, tatama mga bandang late afternoon hanggang early evening. Pero daw umaga pa lang, uulanin na rin daw pati dyan sa Tacloban, Jess. Alam mo, Mel, kung ulan lang, nakahanda yung mga nandito. Tayo rin, meron na kaming mga kapoteng nakahanda. Ang problema kanina bago tayo umere, medyo lumakas yata yung hampas ng hangin. Hindi ko alam kung dahil open space ito at tabi ng airport. Pero pakiramdam ko parang lumakas talaga yung ihip ng hangin. Pero sana, nagdarasal pa rin ang mga narito. Pati na rin tayo syempre. Dahil dadating nga ang Santo Papa at tututukan natin ang lahat ng kanyang activities dito sa Tacloban at sa Palo. Ibig sabihin, Jessica, talagang tuloy na tuloy yan. Kahit na umulan, kahit na umangin, tuloy ang misa dyan sa airport. As of now, Mel, it looks like that's going to be the case. Kasi hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung dry run sa aming likuran. Buong maghapong nag-practice yung choir. As if tuloy na tuloy. So mukhang yun ang nakikita nating mangyayari as of now. Maraming salamat sa iyo, Jessica Soho.